Hey mommies! Ganito ang ginagawa namin kay Primo for bottle feeding. Nagpe-paced bottle feeding kami para hindi siya ma-overfeed. Meron kasi siyang bad reflux na notice namin. Madalas siya mag-spit up. Minsan suka. So ito daw yung isa sa alternative way or parang somewhat solution para medyo malesen yung kanyang pag-spit up and malesen yung trapped gas sa kanya para hindi siya ganun ka-uncomfortable. And after niya din mag-bottle feeding or even breastfeeding sa akin, kinakarga namin siya para naka-upright position siya and for 20 to 30 minutes para malesen yung kanyang pagsusuka or paglulungad. So, ayan. And then, halfway, halimbawa ito, 4 ounces yung laman nito. 2 ounces, pag naubos na niya, papaburp muna namin siya and then saka namin ipapaubos. Para hindi super dami yung kanyang spit up. Sasama kami magsundo kay Prime mamaya kasi papatimbang namin si baby. So far, na-achieve naman namin yung kanyang normal birth weight sa kanyang ika 2-month appointment check-up. So, we're very glad. 4.3 kilos siya, no? So, tingnan natin. Ika 1 week ng pagtitimbang. So, tingnan natin kung ilan na ang itinaas ng timbang ni baby. Yun kasi yung minonitor namin like after a month na check up niya kasi may weight loss siya nun. So, kailangan steady yung kanyang weight gain. Kaya kami nagba-bottle feeding. So, nagta-top up kami ng breast milk or minsan dahil kulang na ang aking milk stash, bumili na kami ng formula which is yung na-recommend sa amin is yung Hip Organic CS dahil CS delivery po ako. That's for CS babies. And so far, feeling ko hiyang naman si baby. Same lang yung poop niya. Nung pag breast milk yung iniinom niya, super same lang. And nagustuhan naman niya. So ito, kagaya ngayon, formula yung laman nito. Kasi kanina nag-breastfeed siya sa akin. So parang ginagawa namin alternate. Minsan, once or twice a day, nag-formula kami. And then, the whole night until morning, breastfeeding kami, no bottle. And then, magbo-bottle feeding lang kami kapag naghanap siya, ito, lunchtime. So, magwa 1 p.m. na, and ito, saka namin siya tinimplahan ng formula kasi nainom niya na kanina yung breast milk na pinump ko kahapon. Si baby ay malakas ng dumede. As in, mga mommies, like, yung nag-start kami 2 ounces ng top up, at nagwawala pa rin siya. Even offering my breast after top up, and then ginawa namin 2.5 ounces, 3 ounces, kulang pa rin sa kanya, and this time 4 ounces. Sinatry namin 4 ounces kasi sa age naman niya 2 months, 4 to 6 ounces ang pwede every 3 to 4 hours. So ngayon, siguro after a week, and then with go signal ng pedia, bukas kasi follow up check up namin, siguro 4.5 or 5 ounces na namin siya. Kasi malakas talaga siya dumede. Kaya hindi ko din mahabol-habol yung breast milk stash namin kapag nagpa-pump ako. Kasi, ayun, every 5 hours, maximum na siguro yung 4 to 6 ounces na ma-pump ko. And feeling ko hindi ako ganun ka-efficient sa pump. Mas okay pa rin na si baby yung naglalatch para mas nadidrain niya yung breast ko. And good news, mga mommies, medyo nag-work na yung sleeping routine namin and yung nighttime routine namin ni baby. Explain ko sa inyo yung aming nighttime routine. Papaburp ko lang si baby. Excited na akong i-check yung timbang ni baby. Although, meron kaming weighing scale dito, pang adult siya, yung parang ima-minus na lang. Titimbang muna ako, tapos ibababa si baby, magtitimbang muna ako and then kakargahin ko siya, tapos magtitimbang kami, doon namin ima-minus yung timbang. Pero hindi kasi siya accurate, unlike dun sa weighing scale talaga pang infant, which is super accurate. Not necessarily 100%, pero 'di ba mas accurate yung niya,
grams. So, last timbang namin is 4.3 last week. Tingnan natin ngayon kung ilan na si baby. Minasana-hiyang niya yung kanyang formula. Kasi, yung milk niya na yon is pinaka malapit siya sa lasa ng breast milk. Kaya hindi kami nahirapan din mag-transition. Kasi yung ibang babies na nakakatikim na ng formula na hindi organic or ibang content, mas lasang, alam mo yun, mas matamis, parang lasang-lasa na may sugar siya. Eh, minsan hindi na sila umiinom ng breast milk kasi mas nape-prefer na nila yung lasa ng formula na yon. And this one naman, so far, nagbe-breastfeed pa din siya sa akin. Ayaw niya mag-burp. Hey mommies, nakauwi na kami. Galing kaming health center and nagpa-timbang lang kami. And si baby ay 4.6 kilos na. So, last week, 4.3 siya. Ngayon, 4.6 na. Thank you, Lord. Breastfeed siya sa akin. It's 3 p.m. And yung last niya na bottle feed, 2 hours ago. So, siguro 3 hours. Kasi every 3 hours ang target namin kapag magbobote. Kasi nga, since nagbe-breastfeed din siya sa akin, tas magta-top up kami sa bottle, baka ma-overfeed siya. So, as much as possible, 3 hours ang minimum na pagitan ng pagbigay namin ng top up sa bottle. So, mamaya yung last pump ko, mga around 6 or 7 p.m. And then, sinasabay ko yung pagpapump ko sa pagbibigay sa kanya ng top up. Before siya matulog, binibigyan namin siya ng 4 ounces. So, mamaya, breast milk naman yung aming ibibigay. Kasi parang alternate yung ginagawa namin. May times na kapag ayaw niya naman, hindi niya kailangan ng top up, na pasarap yung tulog niya after niya mag-breastfeed sa akin, yun, okay lang yun. Ang susunod na niya na bottle feed is before matulog, which is around 6:30 or 7 p.m. Nagsa-start kami sa kanyang nighttime routine by 6 p.m. onwards. Yun nga, 6 to 7 p.m. And then bedtime na siya ng 8 p.m. So before, nung medyo parang 1 month old siya, nakakatulugan niya yung pagbe-breastfeed sa akin. Pero nagigising din kasi siya agad mayat maya. So gusto namin parang busog, yung alam namin na full siya before siya matulog. Kasi nga minsan nakakatulog na siya ng mahaba, like 4 to 5 hours stretch. Minsan aabot 6 hours. Pero hindi naman yun yung consistent. Pero I pray na sana consistent para at least ako, 'di ba, nakakatulog din ako ng maayos, ng tuloy-tuloy kahit 4 na oras lang or more. Kung pagkakalooban ni Lord ng long sleep at night. Para syempre may din ako, energy din ako in the morning. Kasi usually after ng midnight feed niya sa akin through latching or nursing, ayan, hindi, nakakatulog siya konti lang, pero hindi na super himbing na yung next na sleep niya. Parang every hour na siyang gising, every 30 minutes na siyang mag-iiyak, ganun. So, medyo hindi pa yun na-establish. Nighttime routine namin is, pinupunasan namin siya. Hindi na yung paligo na talaga bubuhusan ng tubig. Hindi na yung ganun. Parang pupunasan lang namin siya ng maligam-gam na tubig, and then papalitan ng diaper, susuotan ng jumpsuit, yung kanyang pantulog, and then isuswaddle. Iheli siya ni Pao or ako, and then pag nakatulog na siya, ihihiga na namin siya, katabi ko siya sa bed. Tapos, ayun, pray na hopefully ang tulog niya is maayos and mahaba-haba.